maaari nating hiramin guys. Mula sa halagang 2,500 pesos hanggang 100,000 pesos ang maaaring i-approve ng Loan sa atin. Hi guys! Kumusta? Magandang araw po sa lahat. Ito pong muli si Melvin at welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano umutang ng pera sa Shopee. At tuturuan ko rin po kayo kung paano i-activate ang Loan. Dahil hindi po tayo makapag-umpisang mag-apply ng loan kapag hindi pa natin na-activate ito. At ang isa pang kailangan nating i-activate o i-verify guys ay ang ating Shopee Pay account para makapag-cash out tayo at magamit natin ang Loan. Sa mga di pa nakakaalam kung paano i-activate o i-verify ang ating Shopee Pay, may tutorial video na po ako niyan guys. Panoorin nyo lang po. At alam nyo ba guys, napakababa po ang interest dito sa Loan. 0.95% lang po ang rate buwan-buwan. At may mga option din po ang repayment plan guys. Mamimili lang tayo kung 3 months ba, 6 months at 12 months. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo para masaksihan po nating lahat kung ano ang resulta ng aking application ngayon. At kung sakaling ma-disapprove po tayo o ma-reject ang ating activation, ay ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung bakit i-reject ang ating application. Disclaimer lang po, ang bidyong ito hindi po sponsored ng Shopee guys ha. At hindi rin po ako expert sa mga online lending application system. Kaya kung may mga system error na po sa inyong application dito sa Loan, ay direkta na lang po kayong makikipag-ugnay sa mga customer service staff ng Shopee. So, let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at sa mga bagong pasok pa lang po, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po! So, let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay i-open natin ang ating Shopee account. And then punta po tayo sa ating profile, i-click lang natin itong Me. And then i-click natin itong Loan na nasa gitna. Get up to 50,000 pesos. Cash loans up to 100,000 pesos. At para makita natin yung repayment plan or loan term, i-click na natin itong loan simulation. So ito na po ang loan simulation guys or repayment plan. At ito po ang maaari nating hiramin guys. Mula sa halagang 2,500 pesos hanggang 100,000 pesos ang maaaring i-approve ng Loan sa atin. At ito na po ang repayment plan option na pagpipilian natin. Mula 3 months, 6 months, may 9 months pa pala guys. Sorry, hindi ko nabanggit kanina. At hanggang 12 months. At 4.95% lang po ang interest rates monthly. So halimbawa po, 10,000 pesos ang hiramin natin or ang i-approve ng Loan sa atin at ang pipiliin nating repayment plan ay 3 months. At automatic na po iyang magkukompute dito sa gilid guys. So, ito po ang mababayaran natin buwan-buwan sa 3 months. 3,828.33 pesos. At kapag itong 6 months ang pipiliin natin, ay magiging 2,161.67 ang ating monthly payment. At kapag 9 months naman ang pipiliin natin, ay magiging 1,606.11 ang monthly payment natin. At itong 12 months naman, ay 1,328.33 na lang po ang monthly natin. So yan po guys ay kapag 10,000 pesos yung in-approve sa atin o nang hiramin natin sa Loan. So ngayon i-exit muna natin ito guys. So may mga paalala dito sa baba guys. How Loan works. So kayo na lang pong bahalang magbasa niyan guys. So ngayon i-click na natin itong activate now. So may verification code na i-send sa ating mobile number na i-register sa Shopee. At dito natin ilagay. And then click po natin itong next.
Activation. So may 3 steps po tayong pagdadaanan guys bago ma-activate ang ating loan. So may note dito sa first guys. Please ensure that the ID card details displayed here is the same as the person applying for this product. So kailangan po yung ID na sinubmit natin ay magkapareho po yung details na nakasulat sa taong nag-apply sa produktong ito. So ngayon guys, i-click natin itong confirm. So dito na po tayo sa step number 2, ang ating personal information. So ang lagyan na lang natin dito guys ay itong mga box na hindi pa na-fill upan, tulad ng ating civil status, level of education, employment, monthly income range, permanent address, emergency contact. Character reference po ang tawag nito sa ibang online lending app. At sa emergency contact natin guys, ilagay po natin ang kanyang pangalan, phone number, at kung ano po ang relasyon ninyo. At pagkatapos natin ma-fill upan ito guys, i-click natin itong may dalawang maliit na box para malagyan ng check. So agree to allow loan to process my personal data in accordance with privacy policy and to agree the terms and conditions by activating the loan. Pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. Please double check your personal information is correct before confirmation. So double check muna natin guys kung tama ba yung mga personal information na nilagay natin. Kapag okay na po, i-click na itong confirm. Kapag may gusto po tayong palitan, i-click lang natin itong modify. Facial verification. So mag-selfie na po tayo guys. Kailangan daw ay klaro ang ating buong mukha. So i-click na natin itong start facial verification. At automatic po itong magka-capture guys ha. Sundin nyo lang po ang instructions na nag-pop up dyan guys. Ayan po, nag-auto-capture na po siya. At naglo-loading na po siya. Verification in process. So wag daw mag-leave guys. Application will be reviewed. Your application will be reviewed for 5 working days. So actually guys, kinabukasan na-receive ko na po yung result ng aking application. At ito po guys, ipapakita ko po yung result sa aking application guys ha. Malalaman po natin yung result guys sa ating application dito po sa notification bar ng Shopee. I-open natin ating Shopee account at i-click natin itong notification bar. So ito po guys, i-click natin itong loan. Sorry, we are unable to process your application. Please ensure that your submitted ID is not expired and try again. So na-reject po ang ating application ngayon guys. Expire na daw po yung sinubmit kong ID sa Shopee dati. So magre-reapply na lang ako next time. So ayon sa aking pananaliksik guys, ang mga dahilan kung bakit rejected ang ating activation ay una, ay baka may maling mga information daw tayong na-submit na kailangan pong i-update. Pangalawa, hindi raw kumpleto yung information or inaccurate. Pangatlo, baka expired na raw yung valid ID na sinubmit. Pangapat, baka may mga outstanding balance pa raw tayo or overdue sa ating pay letter. Kaya kapag hindi raw successful ang ating application, ay kailangan muna nating i-clear o i-settle ang mga yan para makapag-apply tayo ulit. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless us all.